Okay, it's me again. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako magpasalamat sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Mr. Fail. Okay, sabi niya, Idol, paturo naman kung paano malaman pag original ang pistol barrel. Salamat po. Okay, tungkol naman sa barrel ang tinatanong ni Mr. Fail kung paano natin malaman ang original. Okay, at bago natin sagutin yan, gusto ko lang sabihin sa mga bago pa sa aking YouTube channel na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas. Yung mga nagtatanong, gusto magpagawa ng baril, kunin ang aking serbisyo. Wala po ako sa Pilipinas. Ako po ay nandito sa Kuwait. 20 years na ako nagtatrabaho dito sa Mayadin Shooting Range bilang isang nagtrabaho ako, nagumpisa ako dito bilang isang firearms instructor, naging gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at gusto ko ring munang pasalamatan ang ating 34,400 plus na mga subscribers. Maraming salamat po sa magaganda ninyong comment at nawala na yung ating mga basher. At gayon din maraming salamat sa mga silent viewer, lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po isang charity vlogger na ang kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante, anak ng mga single parent, tapagkat tayo naman ay nakapagpatapos ng 4 na anak, wala na tayong pinapag-aral. So naisip ko na yung kasubrahan naman na itong YouTube channel ay ibulsa ko pa. Ito yung tinutulong ko sa 6 na estudyante nating mga beneficiaries. Okay, at bagamat kulang pa ang ating kinikita dito, maliit lang, dahil bago pa tayo ay mayroong mga gustong tumulong sa atin. Kaya tayo ay may GCash number nandito sa aking likuran. Tinatanong ni JC Alfonso Official, yan. Tinatanong niya yung ating GCash number, ayan. At pasasalamatan natin yung mga tumulong. Shout out kay Alfredo Isidro, Ordecipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador, naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Shout out sa inyo. At gayon din kay Jubel Platon, kay Boy Umay na ating mga supporter at tumutulong sa ating mga beneficiary. Yeah, maraming salamat sa inyo. Lalo tigit dun, salamat din doon sa mga tumulong na hindi naman nagpakilala. Magpakilala kayo, mag-message kayo para every vlog pasasalamatan ko kayo. Okay, at ano mang halaga niyan, ayan ay ang importante tayo nakatulong. Ayan, at atin ang bibigyan ng pansin ang katanungan ni Mr. Fail. Okay, paano daw malalaman yung fake o yung local, huwag nating sabihin local kasi may legal. Yung fake na revolver, na barrel. Actually, meron ako dito. Pagka kami kasi ay nasira yung mga barrel namin at wala kaming pamalit, gumagawa ako ng barrel. Ito'y blanco ito. O naka-reserve ito. Pag ito'y pang 40 caliber, pang 40 caliber. Okay, pang 40 caliber to. So, yan. Pero hindi pa ito tapos. Okay, meron ako ditong mga barrel, pakikita ko sa inyo. Ayan o, nakatirbang barrel ko dyan. Yan. So, ipapakita ko sa inyo yung fake at hindi fake. Yan. Ito yung dalawang barrel. Ayan o. Ito yung dalawang barrel ng Beretta. Ayan o. Yan. Mga barrel na yan. Kung titingnan ninyo yan, ito ay gamit na. Ito yung mga nasira na, nagkamero na itong crack dito. Ang isa dito ay gawa ko. Okay. Kung titingnan ninyo, pareho yan. Walang pagkakaiba yan. Mahirap gawin ang Berettang barrel kagawa nito. So, ang isa dito ay gawa ko. Ang dalawa dito ay original. So, paano ninyo malalaman? Ay flawless din naman yung pagkagawa ko. Ayan flawless din naman. Tingnan ninyo mabuti ha. Flawless din naman. Wala ka rin naman makikita mga toolmark dyan. Okay, ang unang-una kong tinitingnan sa mga original ay meron niya mga marka. May mga number, may mga marka. Tingnan ninyo ito wala ito. Pero itong original, may number dito.
Okay? Yan. Kasi ang mga ganyang number, mahirap gayahin yan kasi mga maliliit yan eh. Mga maliliit yan, oh. Ayan. So, makikita na ninyo, may ano yan dyan. Ano pang mga makikita natin ditong marka? Ayan, oh, ito, may marka pa, may markings pa ito dito. Ayan. Meron, original yan. Samantalang yung ginawa ko, wala kayong makikita dyan. Makikita lang ninyo yan, makinis. O, makinis. Pareho lang ang kinis niyan. At pareho rin lang yan. Pareho ding may groove yan, o. May groove yan. May groove din ito. Meron din itong groove. O, may groove din yan. Mamaya pakikita ko sa differential ng groove. So, ayan. At kung sa ano, ayan, ay lalo na to. May mga ganyan. Sigurado pag may ganyang marka, mahirap gawin yan. Okay, so ito original yan. Okay. At ang marka naman ito, ayun. Yun ang mga mahirap hanapin yan. Pagka may mga ganyan, original yan. Papakita pa ko sa inyo ng mga original na barrel. Ito, yan, original yan. Original yan, oh. Yan, oh, yan, may mga marka na ganyan. Yan ang mga original. Hanapin kaagad ninyo yung mga ganyan. Pag may mga marka na ganyan, na mga maliliit na ganyan, yan, oh, original yan. May mga marka na ganyan. Yan, may mga yan. Yung mga original. At may kita ninyo yan, oh, flawless din yan. So, ano pang mga barrel natin dito? Ito. Ayan, may mga tatak din yan. May mga tatak din na original. Yan ang mga mahirap. So, yan ang mga isang palatandaan ng mga original na barrel. Halimbawa naman at ginaya yung marka. So, mapapansin ninyo, lahat ng mga original pati, pakanan ang takbo ng groove, pakanan. Ito pakaliwa. Pakaliwa itong Ito pakaliwa. Yung groove niya. Itong ginawa ko. Dahil wala akong makitang Kasi yung nito, rippling tool, galing sa rimmer na twist. Okay. So ayan. At hindi mo rin masasabi kung paano kung nakakuha siya ng pang twist na pakanan. Okay. So ang kalimitan talaga ay pakanan na groove. Okay, sa loob hindi mo masasabi dahil pagka ginamitan ng rippling tool may groove din siya. Although mapapansin ko na talagang yung mga original ay malalalim ang groove. Mas malalim ang mga groove niya ng mga original. Ayan, oh. Malalalim siya. So ayan, puro malalalim ang mga original na groove. Kung ilalagay ninyo yung mga bala, pare-pareho lang yan. Pare-pareho lang na hindi talaga papasok yan. Ganyan talaga, hindi papasok yan. Kahit pa dito sa local, hindi rin talaga papasok. Ganyan talaga yan. Ganyan. So hindi ninyo malalaman yan kung pag isinukat ninyo bangga na ganyan ay malalaman ninyo kung sikip o luag. Okay. Yan ay hindi ninyo malalaman. At mapapansin din ninyo dito sa local, ganun din yan, oh. Ayan, di ba ito? Ito yung local made ko. Pare-pareho lang din ang sukat ng ang napansin ko lang, mas matibay talaga ang bakal ng original. Ito, asab steel to, ginawa ko. Pero sa tagal ng ginamit, sa bagay, matagal na rin naman itong ginamit, nagkamiron siya ng nagkamiron siya ng dito yung parang gas-gas na. Siguro sa lakas ng recoil yan, pumapalag kasi ang barrel pagka pumuputok at yan, gumagano niya, pumapalag yan malakas. So nagkamiron siya dito. Samantalang itong mga luma na ito, wala akong nakitang mga ganyan. Bakat lang, kulay lang ang nawala, pero
hindi nagkamero ng lalim o lubak. Lahat ng mga luma ay hindi nagkamero ng lubak. Kulay lang ang nawala niya at malit lang ang mga gasgas. Although kahit matagal na at nasira na yung mga baril, yung iba nag-crack na, ay matibay talaga ang bakal ng original. Although ito yung ginawa ko ay ASAB steel yan, hindi pa rin talaga although itong ginawa ko nito marami na rin bala, siguro hindi lang mga 20,000 ang naubos din ito na bala. Itong local na to. Hindi na rin masama bago siya nag-crack dito. Pero in fairness naman, kahit yung mga bago na ay mga original naman nagka-crack din naman talaga sa katagalan na. Okay, sa dami na rin na naiputok. Pero sa tibay ng barrel, mas matibay talaga ang original kasi napapansin ko rin dito na nagkameron dito ng mga tama na dito. Ikinokumpara ko din sa mga original na yung pagkatama ng recoil niya dito ay mild lang. Samantalang itong local na gawa ko ay medyo lumalim yung mga ano. Pero hindi ko kung sa tibay, mas matibay talaga ang original, hindi ko mapapatalo. Pero napakinabangan din naman ito ng sulit. Napakinabangan din ng sulit ito dahil malaki rin ang kinita nito bago ito nasira. So ayan. At ang importante, hanapin agad ninyo yung mga markings. Meron mga markings ang original, hindi mawala. Hanapin ninyo. Pagka yan ay nakita ninyo na wala man lang kayo nakitang kamarka-marka dyan, ay magduda kayo. Kung wala man lang kayo makita kahit isang maliit na marking ng factory. Yan ay marka ng factory para malaman ng mga original lahat. Kasi lahat ng mga barrel dito na binubuksan ko, kahit anong brand, meron ka talaga makikitang marka. Meron talaga. Dito, hindi nga lang pare-pareho. Siyempre, iba-ibang brand, iba-ibang barrel. Meron ka makikitang marking sa barrel pag original. So ayan, sana may natutunan kayo sa akin. Ang sagot ko ay sa aking experience. Okay? Experience ko yan. At kung meron pa kayong alam na kasagutan, ay pwede ninyo i-comment kasi yun ang aking karanasan sa pagiging bilang isang mahigit na 20 years ng gunsmith na nagtatrabaho dito. At napakarami na rin klase ng mga baril. Ang aking nahawakan at nagawa ay yun ang aking masasabi sa katanungan ni Mr. Fail. So ayan, at hanggang sa muli, ang mga tanong ninyo ay pagpipilitan natin at sisikapin natin masagot. Sa abot ng ating malit na kalaman, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.